Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa tawfiqan ila amalin bih wa na'udzubika Allahumma minal ilma la yanfa' وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وزدنا علما واجعلنا mimman yakhafuka daiman wa abada ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mga ginigiliw naming mga kapatid sa Islam, muli inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagtitipon ito ay maging kalugod-lugod sa Kanya at mapabilang ito sa mga mabuting gawain na siyang ating makikita at tatamasain natin sa araw na walang tunay na makapagbibigay tulong o binipisyo sa isang tao sa araw na yaon na paglilitis sa ating mga gawain maliban na lamang kung sino yung darating na ang kanilang mga puso ay tunay na totoo at busilak na tinanggap ng Allah sa kanila. Allahumma amin. Mga kapatid, ito ay pangatlong yugto ng kwento kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Natapos natin ang part 1, part 2. Tigdignan ko ito, kahaba-haba gyud ni siya bay. Mahaba. So sabi ko, kung gagawin ko na naman itong part 3, gusto ko nang tapusin ng part 3. Kasi yung kay Propeta Adam, natapos natin hanggang part 3. Okay lang yun. That is given kasi kwento yun kay Propeta Adam, mahaba talaga yun. Itong kay Ibrahim, parang tinignan ko, parang magiging 4 pa. After 3 ng part 3, pwede pang 4 kasi ang haba. So dahil sa kaiklian ng oras natin at maraming nagre-request dyan na Ustad, nasaan na yung kwento doon kay Propeta Lut? Yun ang inaantay-antay nila. Ewan ko ba, sister, bakit yan ang inaantay-antay mo? Darating tayo dyan. May kasabihan ang mga maranaw na lanat na ilong bata nakakwas sa galawan. Kamakwas sa galawan na bulong-bulungan taon. Ano man ang inaantay, ay darating yan sa tamang itinakda at panahon. So mag-antay lamang tayo. At inshallah darating tayo doon. Kasi ngayon, inshallah, naisip ko kasi gagawin ko siyang part 3 lahat. So here, kukunin natin yung mga highlights, yung mga importante na kaganapan na nangyari kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam at yung mga durusul mustafida allati nahnu nastati'u an nastabita aw na'khudha nastabitu min hadhihi al-ulum wad-durus fi hayatil insan. Di ba? Ang kailangan natin dito kung ano yung napupulot natin na aral na ito ang siyang magbibigay benepisyo sa ating buhay dito sa mundong ito. Ngayon, ay nakuha na natin yung mga naganap na mga mahalaga na nangyari kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Nakuha din natin na si Ibrahim may binagsagan na siya ang ama ng lahat ng mga propeta. At bakit natin sinabi na siya ang binagsagang ama ng mga propeta? Ano ang sagot? Dahil? Very good. Kasi sa kanya nanggaling halos karamihan ng mga propeta ng Allah sa angkan ni Ibrahim alayhi salatu wasalam. Bakit? Kasi isipin mo, si Ibrahim alayhi salatu wasalam, doon nanggaling ang mga propetang mga Arabo. Na ito si Shuaib, ito si Saleh, ito si, sino pa? Pangatlo.
si Hud, at saka si Propeta Muhammad. So, 4 ang mga Arabong mga propeta na nanggaling sa lahi ni Propeta Ismail na ang kanyang ama ay si Ibrahim. So, si Ibrahim na naman ay muli, siya ay nagkaanak na si Ishaq, hindi ba? At si Ishaq nagkaanak na si Yaqub. At si Yaqub ang siyang tawaging Bani Israel, angkan ni Israel. At ang angkan ni Israel na ito ay nagkaanak ng 12 mga kalalakihan. Wala pa doon yung mga kababaihan. At dito nanggaling halos lahat ng lahi ng mga propeta na karamihan sa kanila ay galing sa tribo ng Hudyo ng mga Bani Israel. Kaya masyadong mapagmalaki ngayon ang mga Hudyo at yan ay hindi matanggal sa kanilang mga puso at sila daw ay naniniwala na they are the chosen people among humanity. At ito naman ay pinabuluanan ng mga Arabo na ang tunay na mahal ng Allah sa lahat ng kanyang mga nilikha ay ang kung sinong matakutin sa kanya. At hindi kung saang dugo ka nang galing. Maski ikaw ay Arabo, maski ikaw ay anak ni Propeta Muhammad, pero kung ikaw ay swail sa Allah, hindi ikaw ang kalugod-lugod sa Allah. Tignan niyo ang pagkapatas ni Propeta Muhammad. Law anna Fatimata saraqat laqata'tu yadaha. Katotohanan kung si Fatima na anak ni Muhammad ay nagnakaw, patutuluyan ko pa rin na ipapaputo lang kanyang kamay. Dahil yun ang batas ng Islam. Yun ang batas ng Sharia. Mangingibabaw ang Allah. Hindi mangingibabaw na anak mo siya. Dugo, magulang, asawa at mga anak. Alhamdulillah. Napakaganda ng turo ng Islam kung ito ay ating isa sa buhay at ito ay ating aalamin lahat sa ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw na ito. Ngayon, dadako tayo mga kapatid sa kung bakit noong siya ay, siguro doon tayo nagtapos at ikukunin lang natin ng glance. Dadaanin natin. Sabi ng Allah, وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ Subhanallah. Ngayon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Anbiya, ang aya niya ay 69. Sinabihan namin ang apoy na ikaw ay maging malamig at maging mapayapa salaman ala Ibrahim. Waqa'a Ibrahim alayhi salatu wasalam finnar wa fi tilka al-lahdha كان خازن المطر يقول متى يأمرني الله بأن أرسل المطر ليطفئ تلك النار فكان أمر الله أسرع بذلك. Nung ito ay sinunog na si Propeta Ibrahim at nakuha natin nung una, inipon, ilang linggo, ilang buwan umabot na bago siya sunugin ay inilibing sa pinakailalim ng lupa at nilagyan ng pinakamaraming mga kahoy sa buong lugar na iyon na tinipon ang mga kalalakihan para lipunin lahat ng mga kahoy na galing sa gubat. Nailibing, ang sabi ng iba dito ng mga pantas, ang pag-apoy nito, kung ito'y sisimulan, umabot ito ng ilang linggo na hindi mamatay-matay ang apoy sa pagkasunog kay Propeta Ibrahim. Nagsabi dito ang ulan, sana ay bigyan ako ng pahintulot ng Allah para paulanin ko at mapawi ang nagliliyab na apoy na ito sa isang propeta. Ngunit, tilkan naru fakana amrullah, mas nauna ang utos ng Allah kaysa kung ano ang hiling ng ulan. Dahil hindi ang ulan o ang tubig ang siyang makakapawi sa nagliliyab na apoy maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah, at maski ito ay nag-aapoy na nagliliyab na apoy, pero kung ito naman ay sasagutin at sasabihan ng Allah na siyang lumikha ng apoy na ito na maski anong init mo na apoy ay hindi ka magbibigay ng init.
walang silbi ang ulan at ang tubig. Kung ang apoy na ito ay sasabihan ko na maging malamig ka, maging mabaliktad. At ito nga ang nangyari. Aral yun, mga kapatid, sa atin. Ang aral, maski kung anong nakikita mo, pero kung hindi iyon ang ipapahintulot ng Allah, hindi mangyayari ang ano ang nasa isip mo at ano yung magaganap. And this is the power of dua. And this is the power of Allah. Mga kapatid, saan ito? Pagiging tigib ng puso ng isang Muslim sa pananalig at pagtitiwala sa kanyang Panginoon. فَقَدْ جَاءَ الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِتِلْكَ النَّارِ أَلَا تَحْرِقْ خَلِيلُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ وَأَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا. Dito dumating ang pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa apoy na ito na nagliliyab na sinabihan na wag mong sunugin. Ang kaibigan ng Allah na si Ibrahim, ba't datapat ikaw ay maging malamig at maging mapayapa. فَأَطَاعَتِ النَّارِ أَمَرَ رَبَّهَا فَكَانَتْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَأَحْرَقَتِ الْقُيُودُ فَقَطْ. Subhanallah. وَجَلَسَ إِبْرَاهِيمَ فِي وَسَطِ النَّارِ وَكَأَنَّهُ يَجْلِسُ حَدِيقَةٌ تُطْلِعُ عَلَى مِيَاءِ النِّيلِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Subhanallah. Noong nagmula na ang apoy at sinunog, ang nasunog ay ang lahat ng kung ano ang napapalibot dito. Nasunog ang lahat ng mga kahoy. Ngunit si Ibrahim alayhisalatu wasalam ay naupo dito sa pinakagitna na nagliliyab na apoy na nagliliyab na ito. Ngunit ang kanyang nararamdaman na ay para lamang siyang nasa hardin. Ang sino mang nasa hardin, anong nararamdaman nyo, bro? Presko. Bisaya yun ba? Presko, di ba? Ang sino ang nasa hardin, kayo na nagpupunta rito sa mga park. Minsan, isang araw yata, last week, sabi ko kay Mrs., punta tayo sa park. Nagbaon kami, kumain. Ang sarap ng pakiramdam. Nung pagbalis namin, sabi ni Mrs., huwag muna tayo umalis. Ang ganda-ganda ng pakiramdam. Kasi maganda ngayon yung panahon. Mga kapatid, ang punto, ang pagpunta sa mga hardin, sa mga garden ay nakaka-relax, nakakapagbigay ng ginhawa. Si Propeta Ibrahim, ang naramdaman niya dito, sabi dito ng mga pantas, لَقَدْ كَانَ قَلْبَهُ مَشْغُولًا بِاللَّهِ فَكَانَ فِي وَسَطِ النَّارِ يَحْمَدُ اللَّهِ وَيُسَبِّحُهُ لِذَلِكَ وَلَمْ يَشْعُرْ بِأَيِّ خَوْفٍ أَوْ رَهْبَةٍ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Anong mararamdaman mo kung ikaw ay naisang hardin, tutilo alamyain nil, na parang may nakikita kang napakagandang paligid na Nil, na alam niyo yung kung sino nakapunta sa inyo sa Egypt, hada ma yusammu Nil, yung the river of Nile River. Mga kapatid, yan ang pinupuntahan doon ng mga turista. Mamaya masabi ko turista. Yun ang mga pinupuntahan doon ng mga turista. At ako nasaksihan ko rin ito mismo. Ito rin si engineer, Hussein, nakapunta rin yan doon. Pag napunta ka doon sa Nil, lalo na pagdapit hapon na malapit ng lumubog ang araw, napakagandang silayan. Napakaganda na ikaw mismo, yung vapor na sinasakyan. May mga vapor doon na sinasakyan na doon na kumakain ng tao. Umiinom ng mga kape-kape, mga kahwa. Napakagandang silayan ito. Ito, sinabi dito, yun ang naramdaman ni Propeta Ibrahim. At bilang paghahalintulad lamang, at hindi yung totoo na nandoon. Ang punto rito ay kung paano ang pagsasalarawan ng kagandahan. Ayun pa, sabi dito, sa buong buhay ni Propeta Ibrahim, wala siyang naramdaman na pinakamapayapa, pinakamagandang naramdaman sa oras na siya ay sinusunog.
Subhanallah. Hada huwa min Allah subhanahu wa ta'ala. Fakarrama wa kharaja minan nar wajhuhu yatala'lahu minan nur. Ilang araw, mga kapatid, na sinusunog siya. Hindi sinasabi nating sinunog, ilang oras, ganun na. Yashhaduna haula'in nas, na nakikita nila, thiyabahu lam tuharriq, ang kanyang kasuotan na hindi kailanman nabago at hindi nasunog. Wa thiyabahum ihtaraka nasfuha litasaqiti al-akhshabu al-mutahabbatu alayha. Ang nakakapagtaka, yung iba na mga marites o mga tao na nandoon na gusto nilang saksihan ang pagkasunog kay Propeta Ibrahim alayhisalatu-wasalam, sila yung nagsiinit ang kanilang mga katawan at yung iba sa kanila nahubad nila ang kanilang mga kasuotan dahil yung iba nasunog na rin. Na sila ay nandoon lamang na nakasaksi at tinitignan at pinapanood nila itong pagsunog kay Propeta Ibrahim. Si Propeta Ibrahim nung lumabas, nakikita sa kanyang mukha ang liwanag. Nakikita sa kanyang liwanag, sa kanyang mukha at kanyang kasuotan na napakaganda ang naramdaman niya. At walang anumang takot, pangamba o parusa na makikita na sa kanyang pangangatawan o sa kanyang sarili nung siya ay lumabas sa apoy. Datapwat ang kabaliktaran, ang mga taong nakapaligid sa kanya, siya mismo, sila yung nangaitim, nagkaroon sila ng init sa katawan at yung iba nasunog ang kanilang mga damit dahil sa pagsaksi nila. Dahil napakalaking apoy na nangyari kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. At dahil dito, nakita din natin, dumating sa kanya ang anghel na kung saan naghihiling, "O Ibrahim, anong kailangan mong tulong?" At si Propeta Ibrahim sinabi niya, ang tulong ay mula sa Allah at hindi sa iyo, at hindi sa kahit sino man. Anong dua na sinabi niya? Di ba sinasabi natin? Sino nga kaka-remember? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Anong tulong nang maidudulot ng sinong tutulong sa akin? Sapat na sa akin anong tulong, habag, awa na ibibigay sa akin ng aking tagapaglikha. Ang isang Muslim, mga kapatid, anumang pinagdadaanan mo sa buhay, anumang pangamba na nangyayari sa iyo, sabihin mo lang, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sapat na sa akin ang tulong na darating mula sa Allah. At hindi ko kailangan ang tulong ng kahit sinuman. Yan ang isang tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkalikha niya sa lahat ng nangyayari, walang mangyayari maliban sa kapahintulutan niya. Allahu Akbar. Ngayon, yun yung isang highlights tungkol sa pagkasunog kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Pupunta tayo sa isang highlight na dako na nangyari kay Propeta Ibrahim na noong siya ay pumunta sa lugar na kung saan napadpad siya sa Misra. Taarifo ng Misra, napunta siya ng Egypt at napunta siya ng Palestine. At napunta rin siya ng Bagka. Dito nakapaglakbay si Propeta Ibrahim alayhisalatu-wasalam at kasama niya dito ang kanyang asawa na si Sarah. Sinubukan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao. Sa pamamagitan sa kapanahunan na yaon, ay sila ay naniniwala na sumasamba sila ng mga Diyos-Diyosan na bukod pa sa ginawa ng tao. Yung mga imahe. Bukod pa doon. Palagay nyo, ano pang sinasamba ng mga tao na yun? Ha? Bituin na walang ningning. Kalikasan at liwanag, ang buwan at ang araw, at ang mga bituin, at ang kalawakan. Bato. Lahat yan. Pupuntahan mo muna natin itong mga durus ma yastafidu minha.
mga kapatid, hindi natin ito nakuha nung una, no? Annal Muslim, idha ra'al fasad muntakiran mujtanabahu fala buddha an yunkir alayhim walakin bikulli rahmatin idha nazala al-adhab ala haula al-mufsidin yakunu huwa minan najihin wal muflihin. Ang isang Muslim, si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, anuman ang nakikita niya, at ganun din ang lahat ng mga propeta, at dapat ganun din tayo bilang mga Muslim. Anumang mga mungkar na nakikita natin na mali, taliwas sa turo ng Quran at turo ni Propeta Muhammad, dapat itong sabihin. Dapat itong pigilan ng kamay. Dapat ito ay iwasan. Kung hindi mo kayang mapigilan ng dila at kamay, iwasan mo o lumayo ka rito. Dahil ikaw ay nandoon sa maililigtas sa mga sakuna o anumang mga parusa na darating sa mga taong yaon. Annahu labudda minal adab ma'al walidain. Tignan nyo rito Walau kana kafiran billahi jalla wa ala, walakin labudda minal hirs ala da'watihima wa hadayatiha. Faqad ra'ayna kaifa kana Ibrahim alayhi salam yad'u abahu bikulli adabin wa rahmatin wa hananin. Sa isang Muslim, kailangan makitungo ng may mabuting pag-uugali, may mabuting mahusay na pakikitungo sa kanyang magulang. Maski ang kanyang magulang ay hindi naniniwala sa Allah. Dahil nakita natin dito si Propeta Ibrahim kung paano siya makitungo ng mabuti, makipag-usap sa kanyang ama. Importante, tuloy pa rin ang iyong pagdadakwa, ang pagbibigay ng mabuting magandang payo sa kanya. Ngunit yung itatakwil, hindi kinakailangan. O hindi pakikitunguhan ng mabuti, hindi yun ang dapat. Pakituluyan sila ng mabuti sa kanila habang sila ay nabubuhay. At ang dakwa ay tuloy-tuloy at magtimpi sa kanila. Kayo ng mga Kristiyano, ang kanilang mga magulang at kamag-anak at mga anak, tuloy lang makituloy sa inyo, sa kanila ng mabuti, bro. Alhamdulillah, binigyan kayo ng habag ng Allah na binuksan at pinaunawa sa puso't isipan nyo ang Islam. Sila hindi pa nila naintindihan ng Islam. Kailangan natin ng pagsasabar. Kailangan ninyo ng pagtitimpi. Dahil kung hindi, at iiwasan nyo sila o kayong makikitungo sa kanila ng harsh, sila ang lalayo at sila hindi nyo naibigay ang tunay na dapat ipagkaloob sa kanila, na maging matiisin, makitungo ng mabuti sa kanila. Pangatlo, labuda min tulin nafs fi da'wati ila Allah fa inna Ibrahima lam yuksir asnamahum illa ba'da an da'ahum sanawatin tawila. Ang pagdadakwa, pagtuturo ng kabutihan, hindi espesipikong mga oras o limitado ang panahon. Si Propeta Ibrahim alayhisalatu, una nakitungo siya ng mabuti sa kanyang magulang at pati sa mga tao na sumasamba ng mga ribulto. Pero hindi una na ginawa niya ay sinira ang mga ribulto. Nangyari ang pagsira niya sa mga ribultong ito ay tumagal ang panahon ng mga ilang taon na dumaan bago niya ito tuluyan na sinira. Hindi yung pagdating sa'yo ng magulang mo o yung mga tao na ikaw, halimbawa, nag-Muslim ka ngayon, ikaw, Ibrahim, mashallah. Ito si Ibrahim, Muslim ito, naging Kristiyano noon, nag-Muslim ngayon. Muslim ka na ngayon, umuwi ka ng Pilipinas, umalis ka ng Pilipinas, ang mga magulang mo, nandun pa rin yung mga santo, yung mga si Mama Mary, o nandun yung mga itim na Nazareno, o nandun si Papa Jesus sa bahay nyo. Umalis ka, nandun yun. Ngayon, pag uwi mo, nandun pa rin yan. Okay? Anong gagawin mo kung ito ang i-implement mo? Sabi mo, Nay, Tay, Muslim naman ko. Pukunin mo, sisirain mo. Nagpapadala ako ng pera, nagpapakain sa inyo, ganito, hindi nyo man lang ako ng strepto. Muslim ako, tanggalin yan lahat yan. Bawal yan, lahat. Yun ba ang tamang paraan, bro? Hindi yun ang unang gagawin mo. Alam mo at alam ng Allah na yun ay bawal at hindi mabuti. Pinoy, hindi una-unang gagawin mo ay yun.
Pakitaan mo sila ng magandang pagbabago sa buhay mo. Pakitaan mo sila ng magandang pag-uugali. Bukas, isang araw nandoon pa yon. Kumakain lang kayo, nakikitungo ng mabuti, at nandoon pa rin yan. Huwag unang pagdating mo doon, sirsirain mo yon. It takes time, bro. Ma-appreciate nila na maraming nabago sa'yo. Na-appreciate nila na, Masya Allah, ganda ng buhay ng anak namin si Ibrahim. Ilang araw, isang linggo, 2 linggo, nandun pa rin yun, doon na daratingin dakwa mo. Tay, nay, napansin ko, nandito pa rin itong si Papa Jesus. Kasi nung maliit ako, tinuruan niyo ako si Papa Jesus. Okay, di ba? So, nay, tay, sana, wala na yan siya si Papa Jesus. Kasi wala naman talagang Papa eh. Papa Jesus na yan. Mali po yan talaga. So, bakit anak? Ano bang natutunan mo? Ano bang Islam? Doon mo bubuksan ngayon ang Islam. Pag tinanggap na nila yon, dahil sa magandang pakikitungon mo at magandang approach mo, tinalima nila, tinanggap nila, sasabihin nila, sila mismo magsasabi, anak, hindi na pala ito dapat nandito. Sila mismo ang tatanggal. Hindi mula mismo sa'yo. Tingnan nyo yung approach natin sa da'wa, mga kapatid. Pang-apat, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha yahfaduhu wa yansuru. Ang sino mang tunay na manalig sa Allah, pananalig na totoo at pagtitiwala sa Allah, siya ay nandoon sa proteksyon ng Allah. At siya ay poprotektahan ng Allah, wa yahfadu wa yansuru, at siya ay maililigtas. Totoo yan. Magtiwala ka lang sa Allah, mga kapatid. At yan ang isang Muslim. Dapat lagi siyang nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan niya. At ang pagtitiwala mo sa Allah at mayroon kang mga asbab na gagawin. Hindi yung magtitiwala ka lang sa puso't isipan mo, wala kang gagawin na paraan. No. You have to do and take the action. Magtiwala ka sa Allah, gawin mo yung paraan sa pagtitiwala. Hindi yung pagtitiwala na wala kang gagawin. Pang-apat o pang-lima, last na ito, Inna Ibrahim alayhi salatu wasalam, lamma sa'allahu Allah azza wa jal, yurihi kayfa yuhil mauta, lam yakun indahu shak, walakin arada an yantaqila min ilmi al-yaqin ila ilmi al-ayn al-yaqin, min ilmi al-yaqin ila ayn al-yaqin fayara dhalika musyahadata amama ayna. Mga kapatid, si Ibrahim alayhi salatu wasalam, hindi ba iniling niya sa Allah na Rabbi kayfa arini kayfa tuhyil mauta, o aking Panginoon, inihiling ko sa iyo na ipakita sa akin kung paano mo muling bubuhayin ang isang patay. Hindi ba? At anong sinabi ng Allah? Afalam tu'min? Ya Ibrahim, bakit hindi ka ba naniniwala na kakayahan nito ng iyong tagapaglikha? Anong sinabi niya? Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Katotohanan, ako'y lubusang tunay na naniniwala sa iyo, ya Allah. At walang pagbabago o walang pagdududa. Ngunit para lamang maging panatag, makaramdam ang aking puso sa totoo na nakikita ko. Kasi mga kapatid, mayroon tayong sinasabing ra'yul ayn wa ra'yul basar sa lugal Arabiya. Ra'yul ayn, yung ra'yul yaqin, yung ra'i na nakita o paniniwala na maski hindi mo nakita, pero pinapaniwalaan mo. Tama? Mayroon ba yun? Na hindi mo nakita, pinapaniwalaan nyo? Meron? Tulad ng ano? Tulad ng hangin. Oh, nararamdaman. Correct. Hindi mo nakikita ang hangin. Ano pa? Very good, Abdullah. Jazakallah khairan. Katulad ng ating tagapaglikha, Allah hindi natin nakikita. Pero pinapaniwalaan natin. Naniniwala tayo na may mga anghel. Tama? Hindi natin nakita ang mga anghel. Ilmul ghaib. Yung mga kaalaman na hindi nakikita na sinabi ng Quran. Pero pinapaniwalaan yan. At yan ang dapat na katangian ng isang Muslim.
Ra'yul ain, naniniwala ako, ya Allah, na ikaw ang tumatanggal ng buhay ng isang tao. Pero ra'yul basar yung masasaksihan mismo ng dalawang mata mo na para maging mapanatag. At ito ay pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Naikwento na natin yun kung paano kuha ka ng ibon na ito at paghiwa-hiwalayin mo ang ulo, ang kamay, ang pakpak at ang kanyang mga paa at mga kuko at itapon ito sa 4 na mga bundok na ito. At pag naitapon mo, saksihan mo kung paano ko muling bubuhayin at pagtitipon-tipunin ang mga 4 na ibon na ito, 4 na ibon, pinatay at pinaghiwa-hiwalay, sinapsyap ang mga katawan, itinapon itong ibon na ito, dapat yung ulo niya dito sa isa pero pinagkaiba sa iba-ibang mga kabundukan na ito. Paano ito binuhay ng Allah at ipinagtagpo muli ang kung saan ang kuko ng isang ibon ay doon pa rin ang galing kung saan kuko na saan ang galing at hindi pwedeng magkahalo-halo. Doon napatunayan ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam na totoong naniniwala siya. Ngunit para lalong lumakas at yan ang mga pananampalataya ng mga anbiya, lalong lumalakas, dumadagdag ang kanilang paniniwala sa pamamagitan ng mga nakikita nilang mga mirakulo at kanilang mga hiling mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hijratu Ibrahim alayhi salatu wasalam ila baladi Sham. Naghijra si Propeta Ibrahim sa baladu Sham. Saan ang Sham? Anong mga lugar ng Sham? Nasabi natin ito nung una. Syria, Palestine, Jordan, Lebanon. Yan ang mga Sham na lugar na iisa lang yan. Pinaghati-hati ng United Nations o ang mga kuffar dahil para na rin paghahati-hati at hindi pagbukbuklod ng mga Muslim. At yan ang patuloy nilang ginagawa. Na gusto nila ang mga Muslim magkawatak-watak, gusto nila ang Muslim magpapatay-patayan, at yan ang kanilang programa. Pero nananatili ang programa ng Allah. Ano ang gawin nila? Mananatili ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Muslim dapat maging panatag at dapat gawin mo kung ano ang dapat obligado sa iyo. Dito mga kapatid, si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, laqad istamarra Ibrahim fi da'watihi ila Allah wa marratis sanawat wa sanawat ma'a dhalika lam yastajibu lahu sawa'a zawjatu wa Sara wa ibnuhu akhi Lut alayhi salatu wasalam. Wa huna ayqana Ibrahim alayhi salatu wasalam an yahdaru asyar fi qulubi haula'il qaum amiqah jiddan wa annahum yasiruna alal batil. Subhanallah. Si Ibrahim alayhi salatu wasalam sa patuloy niyang pagdadakwa na ilang panahon na nagtutuloy ng kanyang pagtuturo sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, sa mahabang panahon, walang naniwala sa kanya maliban sa kanyang asawa na si Sarah at ang kanyang pamangkin na si Lut, anak ng kanyang kapatid. Si Lut na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakasama pa rin na pinag-utusan ni Ibrahim na pumunta sa lugar ng Sodom para pigilan ang mga gawain na makatampalasan at labag sa Diyos na ginagawa ng mga Ahlus Sodom. Ito, pagkatapos itong istorya kay Propeta Ibrahim, susunod ang istorya ni Propeta Lut alayhi salatu wasalam. Pero noong dumating si Propeta Ibrahim sa lugar na Sham, ang mga taong ito, sila ang mga sumasamba ng mga kawakib. Sumasamba ng mga araw, buwan, mga bituin. وهكذا هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى بلاد الشام واستقر في مدينة تسمى هاران. Sa Sham, doon siya nanatili at na dayo sa lugar na kung saan tawagin Haran. وكان كل هدفه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى حول هؤلاء. هدفه فقط الدعوة. Subhanallah, yan ang mga propeta. At yan tayo mga kapatid. Kahit saan ka man pumunta na lugar, kahit saan ka man mamasyal, isipin mo ang pagdadaawa.
Isipin mo, may maturuan ka ng kabutihan. Isipin mo, gumawa ka ng kabutihan sa mga tao. At yan si Propeta Ibrahim. Alima Ibrahim alayhi salatu wasalam anna ahlu hadal bilad ya'buduna al-kawakib. Batid niya si Propeta Ibrahim, ang mga tao dito sa Syam ay sila ay sumasamba ng mga kawakib. Fa'arada ay yuthbita lahum anna tilkal kawakib min makhluqatillah. Kaya si Ibrahim ginawa niyang challenge sa mga taong ito. Sabi niya, pinapaniwalaan ninyo na ito ang mga Diyos. Wa dhahaba yuharibuhum bitarikatin jadida. Mayroon siyang nagawang paraan na sabi niya, i-challenge ko itong mga taong ito. Hatta yuthbita lahum anna Allah wahdahu huwa ilahul haq wa anna ma duna dhalika min ilahin al-maz'uma la tanfa wa la tadar. Sabi ni Ibrahim alayhi salatu wasalam, ito, ang mga taong ito na sumasamba ng mga kawakib na ito, hindi kailanman magdudulot ng kabutihan at hindi kailanman magbibigay sa kanila ng mga masama sa kanila. Hindi makakapahamak sa kanila. Waqafa Ibrahim, at tumayo si Ibrahim alayhi salatu wasalam, ma'a haula'il qaum, sa mga taong ito. Wa dhalamatil ard, at ang araw ay palubog na ang araw. At nung nang lumubog ang araw at nakikita niya, ilas sama, fara'a kaukaban, mudiyan lahum, at ang araw na ito ay nakikita na niya, sabi niya, Hada Rabbi, yan ang aking Panginoon. At narinig ng mga tao, uy, naniniwala na rin sa atin si Ibrahim sa itong sinasabi niya na ito na, siya yan ang Panginoon niya, na siyang ating pinapaniwalaan. Faraha ahlul Madina wa dhannu anna Ibrahima alayhi salatu wasalam sa'idun al-kawakib ma'ahum walakinna lamma asbaha as-sabah wa ikhtafa dhalika al-kawkab wa intafa'a nura qala Ibrahim la uhibbul afilin. Tignan niyo ang da'wa ni Ibrahim. Nung nakita niya ang araw na sumikat at ito ay lubusang lumubog na nawala, ang sinabi niya sa kanila na yan ang Diyos ko, sabi niya, la uhibbul afilin, hindi ko mahal, hindi ko pinapaniwalaan ang siyang naglalaho. Paano mo yung may sasabi na Diyos na yan ay naglalaho at nawala? La uhibbul afilin. Wa fi laylati thaniya waqafa ma'ahum falamma dhahara al-qamar. At sa pangalawang araw at nakita niya ang buwan. At lamma ra'a hada, qala Ibrahim hada Rabbi. Sinabi na naman niya, ito ang aking Panginoon. Hindi na yung araw. Ngayon ang aking Panginoon na ngayon ay buwan. Mga kapatid, anong aral dito? Para gumising ang mga taong ito. Alam ni Ibrahim na ito ay hindi mga Diyos o Diyos-Diyosan. Nilikha lamang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero para ipakinig at ipamalas at sabihin sa mga taong ito na hindi ito ang Diyos na mga dapat niyong sambihin. Kayo rin. Dapat kayo, bro, nandyan sa bahay ninyo, na pagdating nyo, nandun pa rin yung mga Diyos. Tay, hindi. Matagal na ito, sinasamba nyo, hindi ito Diyos. Sampalin ko kung pamamamatay ba ako. Sampalin mo yung Diyos na yan sa harap nila. Kung walang mangyari sa'yo, walang nangyari sa akin. Hindi ito kailan makakapagdulot ng kabutihan. Si Ibrahim alayhi salatu wasalam, Hada Rabbi, la illam yahdi Rabbi la akunanna min al-qawmi adh-dhalimin. Nawala rin ang buwan. At sabi ni Ibrahim, at ipinarinig niya sa mga taong ito, kung hindi ako bibigyan ng aking Panginoon ng gabay, dahil ito ay hindi tunay na mga Panginoon, ako ay pabilang sa mga taong nalugi, mga taong kasawi ang palad. Ibig sabihin, kayo na mga tao na sumasamba ng araw, sumasamba ng buwan, sumasamba ng mga bituin, kalugi ang palad sa inyong lahat, pagsisisi sa inyo sa araw ng paghukom, sa patuloy niyong paniniwala at pagsamba sa mga ito, dahil kailanman ito ay hindi magbibigay ng biyaya
at tulong sa inyo. Kaya sinabi ni Ibrahim alayhi salatu wasalam, Ya qaumi, inni bari'um mimma tushrikun. Ako, o mga tao, katotohanan, ay ligtas ako at hindi ako pabor sa anumang mga ginagawa ninyo, kasawi ang palad sa inyo at pagsisisi dahil hindi ako kabilang sa inyo sa paniniwala at pagsamba sa mga yan. Inni wajahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Si Ibrahim alayhi salatu wasalam ay kailanman hindi kasama sa mga nagtambal. Dahil siya na ipapabilang sa tunay na Muslim na naniniwala sa kaisahan ng Diyos alayhi salatu wasalam. Dito na-challenge niya ang mga tao sa kanilang mga paniniwala. Pero mga kapatid, tignan nyo, sa mga paniniwala nila sa Kanya, kukunti lamang. Iilan lang ang naniwala sa Kanya at hindi naniwala ang karamihan. Anong aral doon, bro? Brother Abdullah? Ha? Anong aral? Wallahi mga kapatid, ang aral doon very good. Ang Allah ang siyang nagbibigay ng patnubay. Hindi ang propeta at hindi tayo. Pangalawang aral na napulot ko doon. Sa pagdadakwa natin, sa mundong ngayon na ating nasisilawan na nakikita, marami ang hindi naniniwala. At maraming gumagawa ng katiwalian at kasalanan. Marami ang mas manunood ng haram at gagawa ng haram kaysa gagawa ng kabutihan. Ikaw isang dai na nagtuturo ng kabutihan, nagdadawa. Hindi tayo naghahangad na may manood o mayroong maraming followers. Maski walang followers, maski walang nanood, tuloy-tuloy lang ang gawain mo. Hindi mo kailangan ng mga tao. Maraming mamatay ka, may isa o dalawa na nanatilian, maniniwala sila, tatanggap sa Islam dahil sa patuloy mo ng pagdadawa. Dahil ang mundong ito, mangingibabaw at marami pa rin ang gagawa ng kasalanan kaysa gagawa ng mga kabutihan. At nakikita natin yan ngayon, mga kapatid. Tayo, nandito. Iilan lang tayo ngayon na nandito. Kung pupunta tayo sa mga lugar na kung saan nandun ang kamunduan at kasalanan, git-git ang tao, babae, lalaki, halo-halo. At nakikita na yan natin yan ngayon. Di ba? At yan ang mga propeta. At yan tayo ng mga mananampalataya. Ang hangad natin ay ang kaluguran ng Allah. Ang hangad natin ay gantimpala ng Allah. Ang hangad natin ay ang paraiso ng Allah. At hindi ang mundong ito na siyang pagsubok sa bawat isa sa atin. Pangalawang highlight yun. Di ba? Ngayon, ano ang pangatlong highlights na nakuha natin dito sa Qissatu Ibrahim alayhi salatu wasalam? Pumunta rin siya sa Misr. Walakin na la yajuzu lahu an ya'khudha al-mar'ata min akhiha aw abiha. Ang pang-apat o pangatlo na highlights. Yung pagpunta niya sa Misr. Nung pumunta si Ibrahim alayhi salatu wasalam sa Misr, kasama niya ang kanyang asawa na si Sarah. Nakita natin, nasabi natin si Sarah sa kanyang kapanahunan, pinakamagandang babae. Sa oras na kapanahunan niya. Sa Misr, pag napunta ka doon, si Firaun, may Firaun, na ang title niyan ay mga Firaun. Hindi mo alam kung si Ramses o kahit sinong Firaun, basta sa kapanahunan niya, nung pumunta siya doon, may Firaun na siya ay ang kahit sino na dumaan at mapunta doon o sa lugar na yon na mapag-alaman niya na asawa ng kahit sino, ipapatay niya ang asawa at kukunin niya at aangkinin niya ang asawa mo. Yun ang batas niya. Pero kung ang babae ay mayroong ama o kasama niya ang kanyang ama o ang kanyang kapatid, pababayaan nito. Maliban kung asawa, dahil kung asawa, aangkinin niya. Kaya nung pumunta si Ibrahim, alayhi salatu wasalam, sinabihan niya ang kanyang asawa na si Sarah. Pupunta tayo doon at magpapanggap ka na hindi mo sasabihin na asawa mo ako. Dahil kung sasabihin niya at malaman niya ikaw ay asawa ko, mawawala ka na sa akin at ako'y papaslangin.
Kaya sasabihin mo, magkapatid tayo. At yun nga ang sinabi, magkapatid sila. Dito, may paliwanag dito ng mga pantas. Faja'a al-wahi ila Ibrahim alayhi salam yukhbiruhu bidhalika faqala li Sarah in sa'alaka al-malik faquli lahu annaka ukhti fama ala hadhihi al-ard mu'minun ghairi wa ghairak. Walang naniniwala dito sa lugar na ito maliban ako at ikaw. Kaya kung ikaw ay tatanungin niya, sasabihin mo na ikaw ay kaking kapatid. At ang niya doon ni Ibrahim, kapatid naman kita talaga sa Islam. Bago kita naging asawa. Bidhalika ukhti faarsala al-maliku junudu liya'atu ilayhi bisara wa amarahum ay yas'alu Ibrahim anha. At ito, siguro nakuha na natin ito, yung nung last week, o nung before ako may napuntahan, nakuha natin na itong Malik na ito ay inangkin niya si Sarah. At ilang beses, 2 beses niya na pagsamantalahan. At nang mahawakan niya si Sarah, iniling din dito ni Sarah na, Ya Allah, ako ay naniniwala sa propeta mo na si Ibrahim at naniniwala ako sa iyo. Hinihiling ko sa iyo, Ya Allah, na hindi ako mapahamak sa anumang kasamaan ng hari na ito na si Firaun. Kaya nung hawakan ito ng hari, ay naparalyze ang hari na ito. Sallala yani yadaha aw nisfu badaniha. At nagsabi siya na, parayain mo ako at hindi na kita gagambalahin o hindi na kitang hahawakan muli. Pero, noong humiling si Sarah sa Allah na, Ya Allah, pagalingin mo siya at napagaling. At ganun na naman, inulit na naman ng hari na ito na hawakan muli si Sarah. Makulit. Pangalawang beses, hindi pa nakontento. Ginawa pa na 3 beses. Manyak na daw, bro. Hindi na makulit. Manyak na. Bro, mayroon akong gustong linawin at gusto kong malaman sa inyo. Ano ang aral doon? Ang babae ay sadyang mapang-akit. Very good. Ang babae ay sadyang mapang-akit. Napakalaking pagsubok yan sa umma. Pangalawa. Bakit pa ulit-ulit? Mapusok ang tao. Paulit-ulit ang kasalanan. Pangatlo, ang tao maski nag-promise yan, huwag kang maniwala agad-agad. Uulitin yan. Uulitin yan, correct. Hindi magsabi yan totoo, yun na yun. Kasi maulit-ulit yan. Pang-apat, kasalanan. Ginagawa-gawa pa rin, paulit-ulit. Okay? Magbudol. Ano yun? Magbudol ka, Adam. Okay. Subhanallah. Yun ang tao, ano? So, nung pangatlo, nangyari na naman. So, naparalyze na naman siya. So, naparalyze na siya, sabi niya, hindi ko na ito ulitin. Palayain mo ako, hilingin mo sa Allah. Napalaya siya, at nung nangyari na to, sabi niya, Iba'adu anni hadhihi al-imra'a fa innaha laha shaytana. Sabi ng isang Malik, palayuin niyo sa akin itong babaeng ito dahil siya ay totoo na hindi totoong tao na inilapit niyo sa akin. Dahil ito ay Satanas. Hindi tao itong nilapit niyo sa akin. Ganun ang tao, ano? Pag sabi, Iba'aduha anni fa innakum la ta'tuni bi insanin bal ataytumuni bi shaytanin. Ilayo niyo sa akin ang babaeng ito dahil hindi niyo binigay sa akin na isang tao, ngunit ang ibigay niyo sa akin na isang shaytan. Fantalaqaha wa ataha amma ismuha Hajar. At ang Malik na ito, noong napalaya na itong babae na si Sarah, pinagkalooban siya ng babae na si Hajar. Si Hajar, aywan ko, kagawian ng mga babae noon hanggang ngayon, ang mga babae, gusto nila na meron silang utos-utusan. Tama ba yun? Oo. Ganyan. Ang mga Arabo, kahit sino sa atin, maski ikaw, si misis mo, kung saka sa Pilipinas ka, kasi dito siyempre mahal, hindi naman ano. Pero minsan gusto mo sa yung asawa mo, sabi niya sa'yo, Han,
Mister, darling, grabe ang buhay ko. Ang dami-dami ng paghuhugas, tingnan mo yung kamay ko, kawawa naman ako. Hindi ka na ba naawa sa akin? Dapat kung kaya natin, mag-hire tayo ng katulong. Tapos ikaw naman itong uto-uto na talagang mahal na mahal mo ang asawa mo. Ay, ang ganda-ganda, nasira yung beauty mo, misis. Mahal kita. Sige, meron bang... Dito, may nasusweldohan dito ng 1,500, 1,000. Sige lang, kunin natin. Yung mga takas lang, yung mga TNT, papayag yan lang sila. At meron tayong mga kakilala na ganyan na nakatira sa kanila, bro. At sa atin sa Pilipinas, di ba? Meron, ganun. Ang mga babae, gusto nila may utus-utusat sila. Kaya naman pala sa paraiso ng Allah, ang babae na papasok sa paraiso ng Allah, mayroon siyang 70 mga utus-utusan. Allahu Akbar. At yung mga 70 utusan ng babaeng reyna na yan, na asawa mo, ay yun ay magiging asawa ng iyong asawa. Allahu Akbar. Kaya ngayon, maghanda-handa ka na, misis. Hindi ikaw lang ang magiging asawa ng mister mo doon sa paraiso. Marami ng duwaya siya doon, kasama doon ang mga utus-utusan mo. Papayag ka o hindi, wala kang magawa dahil ito ang gusto ng Allah. Masya Allah, pag nag-usapan yan, ang saya-saya ninyo, Abdullah, ha? Gising na gising kayo, ha? Bro, ha? Ismail, anong nasa isip mo? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahumma rzuqna al-jannah. Allahumma amin. Ya Allah, ipabilang nawa kami at tanggapin kami sa paraiso. Bro, nag-Muslim ka na ba? Wala pa. Wala pa, no? Masya Allah. Ito yung kapatid natin na Bisaya Kabay, di ba? Bicol. Oh, Masya Allah. Masarap yung Bicol. Ha? Alhamdulillah. At anong palagay mo? Handa ka na bang mag-Muslim, bro? Tanging kaligtasan mo ito. Allahu Akbar. Pag nag-Muslim ka ngayon, lahat ng kasalanan mo, pawawalain ng Allah. Insya-Allah, tanggapin mo lang ang kaisa ng Diyos na nag-iisa. Si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah, si Propeta Jesucristo ay sugo ng Allah. Okay, bro? Handa ka na? Allahu Akbar. Takbir! Gustong-gusto kitang tawagin pero ayaw ko munang maputol ito kasi gustong-gusto nilang pinapakinggan itong si Abdullah na ito. Mamaya bago tayo magtatapos, magmumuslim ka, pasasaksihan ng ating mga kapatiran at ang ating tagapanood, kasama ka sa binigyan ng Allah ng habag. At mahal ka ng Diyos, bro, dahil sa pagtanggap mo sa tunay na nag-iisang Diyos. Okay, bro. Ngayon, dito sa paglalakbay niya sa Egypt, natapos na natin yun, nawala na naman tayo kasi pag pinag-usapan itong nasaan na ba tayo ngayon? Ha? Ha? O sige, umalis na tayo dyan ngayon para makapag-move on na tayo, kapatid na Abdullah. Okay? Ibrahim, kumusta ka dyan? Mashallah si Ustad Ibrahim. Punta tayo dahil gusto ko kasing tapusin itong nakwento kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam hanggang ito na yung part 3 natin at ito na rin yung panghuli natin. Ano yung mga aral na mapupulot? Durusul mustafida min hadhihi al-qissa أن الداعية إذا وجد أن دعوته لا تثمر في هذا المكان الذي يدعو فيه إلى الله فعليه أن يرحل لغير بلده. Totoo yan. Ang isang tao na nangangaral, ang mga propeta, kahit sino sa atin, pag napunta ka sa lugar na hindi ka na pinapaniwalaan, talamak na ang kasalanan, anong gagawin mo? Umiwas ka, lumisan ka sa lugar na maari tanggapin ang da'wa mo sa isang lugar. At yan ang sunna ng mga propeta. An-da'iya alladhi la budda an yabtakira asalibun jadida lid-da'wati ila Allah. Ang isang da'i, isang Muslim. Pag ikaw ay nagtuturo, dapat o ikaw ay nangangaral, alam mo kung paano ang mga tao na maengganyo. Kung saan mo sila uhulihin, kung saan mo sila pwedeng maniwala sa'yo. Hindi yung, alam mo, matitigas na ang mga puso nito. Tapos, ganun ka pa rin, mga tao, maniwala kayo, ganito. No, dapat gamitan mo ng paraan, ng utak, na para ma-challenge sila. Katulad ng ginawa ni Propeta Ibrahim a.s. Mga tao na naniniwala sila sa mga kawakib na sinasamba nila.
Sinabi ni Ibrahim, yan din ang Diyos ko. Pero nung ito ay nawala, nung ito ay hindi nakakapagbigay ng dulot, sabi niya, hindi yan ang Diyos ko. Ang magbibigay sa akin ng gabay. Doon, nagkakaroon ng pagbabago ang iyong da'wa. Kailangan ganun. May mga asalib na da'wa. Pangatlo, annahu yajusu at-ta'arrud bil kalam min ajlin najah min dulami adh-dhalim. Minsan pwedeng magsinungalin na hindi totoong pagsisinungalin na para lang mailigtas ang buhay mo o para lang hindi ka mapahamak sa pagsisinungalin na ito. Katulad ng ginawa ni Ibrahim at si Sarah na sinabi niyang kapatid niya. Sa Islam, okay yun. Pero yun ang niyan nila. Dahil kung hindi, maari patay na si Ibrahim at mawala na rin si Sarah. Pero dahil doon, pwedeng mangyari yun. Ustad, ganun din ba? Huwag na. Mamamaya na yan. Mamawawala na naman tayo. Anna ad-du'a huwa a'zamu salahu lil mu'min. Ang dua, ang panalangin, ang siyang pinaka mabigat at pinaka ating ugnayan sa Allah, at ito ang ating sakapan na pwedeng tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua mo. Sa pamamagitan ng dua mo, sa panalangin mo, tanggap ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, anna zawjatan salihah qad taf'alu shay'an la turiduhu bal takrahuhu walakin taf'alu min ajli irda'i is'adi zawjiha. Mga kapatid, ang babae na muslimah na matakutin sa Allah, na mahal niyang Allah at ang kanyang sugo at ang buhay natin dito sa mundong ito, siya ay gagawin niya ang paraan. Okay na? Sabihan mo lang ko. Ibig sabihin, ang babaeng muslima, maski labag sa pride niya, sa pamilya niya, sa sarili niya, na hindi niya gagawin yun dahil labag sa kagustuhan niya, pero kung sa kagustuhan ng Allah ay gagawin niya. Yun ang totoong muslima na babae. Ano ito? Lakinha taf'alu min ajli ridai wa is'adi zawjiha. Gagawin niya katulad ni Sarah. Hindi niya matanggap na si Ibrahim ay mag-asawa kay Hajar. Pero dahil sa ang gusto niya ay maging masaya ang kanyang asawa, na hindi niya gusto na manatili ang kanyang asawa na habang buhay ay nagluluksa silang dalawa na wala silang mabibiyayaan na anak. At ang gusto niya ay magkaroon ng anak si Ibrahim. Kaya pinahintulutan niya, maski masakit sa kanyang puso't isipan, sa kanyang loob, na gagawin niya ang ikakasaya ng kanyang asawa. At sinabihan niya, O Ibrahim, itong si Hajar na ibinigay sa akin ni Pharaoh, bakit hindi mo na lang siya pakasalan na maaari ay magkaroon ka ng anak sa kanya na bibiyayayaan tayo ng Allah? At yun nga ang nangyari. Nabuntis si Sarah at pinakasalan ito ni Ibrahim alayhisalatu at nagkaanak silang si Ismail. Dito sa mga panglimang highlights, nakita na ni Sarah na nagkaroon ng anak si Ibrahim sa kanyang asawa na si Sarah at si Hajar. At nandito na ang namuo ang selos ng babae. Nagsiselos ang babae. Nakikita na niya at hindi na niya ito matanggap. Kaya dito pinahintulutan na rin niya na nagdumating ang wahi kay Ibrahim na ayaw din niyang nagdurusa o nasasaktan itong si Sarah at lumisan sila at itong dahilan na punta sila sa Makkah. Nakasama si Ismail at si Hajar at saka si Ibrahim at pumunta sa Makkah. Patuloy na nagtimpi si Sarah. Sa loob ng matagal na panahon, isipin nyo, dumating ang wahi kay Ibrahim na mula doon sa Makkah ay bumalik siya muli saan? Sa Sham. Nung bumalik siya uli sa Sham, bakit? Dahil yun pala doon muli mabubuntis ang kanyang asawa na si Sarah. Sa habang panahon na hindi nabuntis, doon siya mabubuntis dahil hikmatullah. Ito ang pahintulot at kagustuhan ng Allah at dahil din sa sakripisyo at pagtitiis na ginawa ni
ni Sarah na siya ay ginantimpalaan ng Allah, na siya ay magkaroon ng anak at siya ay mabuntis muli. O mabuntis, na nagkaroon sila ng anak na ito si Propeta Ishaq alayhi salatu wasalam. Okay mga kapatid, ano ang mga aral na napulot natin dito bago natin tawagin? Bro, anong pangalan mo? Johnny. Masya Allah, bibigyan ka namin ng bagong pangalan ngayon, Johnny. Ha? Inshallah. Yahya, pwedeng Yahya. Yan si Yahya Traveler. Yahya, di ba pangalan mo, Johnny? Ito naman si John. Ito si Johnny. Oh, Johnny Marcia. Bro, anong mga aral dito bago natin kunin paano namatay at ang oras ng pagkamatay ni Ibrahim? Wahana waqtur rahil, oras na dumating ang kamatayan. Wa ba'da hadal umur barakallahu alladhi badala fihi Ibrahim alayhi salam kullu ma yamliku li khidmati hadha ad-din al-azim wa idha bihi yanamu ala farashihi al-maut liyalqa rabbahu biqalbin salim. Qala Ibn Kathir qad matat Sarah qablahu biqurabati Hibrani allati fi ardi Kan'an. Matat Sarah qablahu, namatay si Sarah bago siya namatay. Allati fi ardi Kan'an, namatay sa lugar na Kan'an. Walaha min al-umr 170 sana. Si Sarah nung siya ay namatay ay sa edad ng 100 taon at 27, 127 years ang edad ni Sarah bago siya namatay. Lugar na kung saan ay sa lugar ng Kanaan. Fahazuna alayhima Ibrahim salam washtara min rahil yuqalu lahu Ghufran, at doon sila napunta sa lugar na Ghufran. Wa maghara bi 400 mithqal wa hina dufina fiha Sarah, at doon din nailibing si Sarah alayhi salatu wasalam. Mga kapatid, ang mga aral dito na makukuha natin, anna zawaju sunanu al-anbiya, ang pag-aasawa ito ay sunan ng mga anbiya, sa katulad ng pag-asawa ni Propeta Ibrahim sa kay Sarah at sa kay Hajar. Anna zawjatan salihah hiya allati tahmadullah, at pangalawang aral, ang babae na matakutin sa Allah, ang laging pumupuri, lumuwalhati at sumusunod sa Allah at sa kanyang asawa. Mga kapatid, napulutan natin ng maraming aral at dito na nagtatapos ang kwento kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Tawagin natin ang kapatid natin na si Johnny. Bago ito ay siya ay magmumuslim, kataballahu ajrahu wa jazakumullahu khairan. Kapatid na Johnny, alika dito para magsaksi. Bismillah. Sabihin mo lang ito sa Arabic at pagkatapos ay sundan mo ng Tagalog, okay? Sabihin mo bro, gumanito ka bilang pagsaksi sa tunay na nag-isang Diyos. Sabihin mo, Ashhadu. O alika bro, para may ano nyo sa center. Sabihin mo bro pagsaksi mo sa paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Sabihin mo, Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ako'y sumasaksi. Walang Diyos. Na dapat sambahin. Maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi. Na si Propeta Muhammad. Ay bilang huling sugo ng Allah. Ako rin ay sumasaksi. Na si Jesucristo. Ay bilang propeta. At sugo ng Allah. Sabi mo, Alhamdulillah. Masya Allah. Mabruk kapatid. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan sa pagtanggap